Mga kababayan, talakayin po natin ang tungkol sa SONA. Gawan po natin ng komentaryo. So ngayong araw po ay July 27, 2026 at ngayon po ang itinakdang State of the Nation Address SONA ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos o Ferdinand Marcos Jr. At meron na lamang po siyang nalalabing 2 taon at ito po ang ika-5 SONA niya, State of the Nation Address. May isa pa siya dahil 6 years po ang terms niya. Ano po ba itong State of the Nation Address? Dito po ipinapahayag nila sa mga mamamayan sa buong bansa ang kanilang mga ginawa na magaganda daw, ang kanilang mga talaga rin namang ginawa, at yung kanilang hindi mga nagawa ay ewan ko kung tatalakayin pa rin po yan. So yan, ipapahayag lang nila yung kanilang kagwapuhan ng kanilang ginawa, hindi yung kagwapuhan ng mga pangit nilang mga pagmumukha. So syempre, tayo naman wala naman talaga tayong galang o bilib sa mga kurakot ng mga halal ng bayan, ng mga magnanakaw na politiko. Marami yan sa Pilipinas. Pinakamarami tayo dito sa Pilipinas, kaya hindi nagsiunlad ng ating bayan. Alam yan at sinasabi ng mga Pilipino at taga-ibang bansa. Ang mga kaprobinsya natin, hindi nagsiunlad ng ating bayan na puno ng korupsyon at kahirapan na hindi natutugunan, na maski ilang SONA pa yan na hindi natutugunan ng mga iba't ibang presidente. Bakit? Kasi mahihina yung mga naging presidente natin o walang pagnanais iangat ang Pilipinas, kahirapan at korupsyon, kundi pagnakawan lang. Merong ilan man tayong nagiging matino pero pag naalis na rin sila because 6 years lang, hindi na nila na ituloy, napaltan na sila ng mga magnanakaw na naman. So konti lang dito sa ating bansa yung nagkaroon. Si President Magsaysay, yun, isa yun. Si Pinoy may kapabayaan din, pero I think pero hindi rin natagpos yung korupsyon sa ating bansa. Yung kahirapan hindi rin nabura din talaga. Hindi man mabura pero dapat ina-address ang lahat ng pangailangan. Alam nyo kayong mga presidente ng Pilipinas, kung maganda ang lahing pinagmulan ninyo, kayo ang talagang pinakaulo at pag-asa. Sana. Dahil oras may matino tayong presidente, gaya ni Lee Kuan Yew ng Singapore, at matapang din na lumaban sa korupsyon, takot na yung Senado at Kongreso. Pero kung duwag yung presidente o walang bayag, ay talagang walang matatakot sa Kongreso at Senado ng mga buwayan ng mga politikong magnanakaw dyan. Marami dyan. Almost karamihan, halos lahat. Kaya palipat-lipat ng partidong korap. Meron mang hindi corrupt yan, katiting lang, bilang lang. Pero paano pa yung mga sa governor? Paano pa yung mga mayor natin? 'Di ba? Nasa ulo yan, nasa pagiging presidente. Kung ipinahahayag niya yung kanyang galit sa korupsyon, matatakot ang lahat. Maalala ko lang si Duterte. Hindi ako pro Duterte, pero binoto ko rin si Duterte noon. Okay? So nung siya'y naupo, natakot ang mga tao, ang mga korap sa kanya, pero di umano'y may korupsyon din sa kanilang pamilya at sa kanila, ayun lang. Kaya talagang nakakabuwisit, nakakainip. So ngayon pumoporma po itong si Vice President Sara Duterte at tatakbong muli. At ano naman kaya, maiiba naman kaya. Hindi naman tayo pro Duterte, hindi rin tayo pro Marcos, pro bayan kami. Basura ang mga presidente, basura ang Vice President, ang mga congressman, senador, governor, mayor sa amin. Sa akin ang mga korap, kung hindi sila lumalakad at naglilingkod ng tama at pinipili lamang at hindi nila hinahanap ang mga mahihirap at tulungan, hindi sila patos sa pagbibigay ng tulong, sila ay namimili na may personal, sila ay mga kawatan, mga salot ng lipunan, ay kaaway natin sila. Burahin nawa ng Diyos ang lahi nyo, sumpain kayo. So wala naman tayong pakialam sa mga hinayupak na yun. Dapat nga yun sinusumpa ng Diyos at para mabura na sila. Yan ang dapat ipanalangin ng mga totoong Kristiyano. At dahil isumbong sa Diyos yung kawalanghiyaan ng kanilang pamilya at pagpapayaman gamit ang pera ng bayan. Well, so itong si Marcos, syempre ilang Marcos na rin ang dumaan. Inabutan ko yung tatay pa niya. 1969, I was born. 1972, martial law. Inabot ng mga magulang ko yung mga pangingikil ng mga Philippines Constabulary noon.
ay nabutan ko yung mga katarantaduhan ng mga namumunong mga mayor, mga kurap, nakita ko ho yan hanggang nag-media ho ako, hanggang ilan, inabutan ko rin yan, sila Arroyo, Fidel Ramos, yan, sila Erap Estrada na yan, sila Pinoy na yan, Duterte, nako sabi ko, sino pa ba? O diba? Si Cory, inabutan ko, nasa Manila ko, People's Power 1986, no? EDSA People Power Revolution. Nag-aaral ako sa Adamson University. So, sabi ko nakakaumay na rin. Yata, wala na yata tayong nagpatino ng Pilipinas ng presidente. Pinalubog lang ng pinalubog ang Pilipinas. Walang kakayanan. Mangurap lang. Meron lang. Noong time ni Duterte, natakot yung mga walang hiyang kawatan. Maski general ng mga PNP o AFP, may kalalagyan. Papatayin niya eh. Ganon dapat. Pero kung pinayagan ng Diyos, siguro para lipulin na rin yung masasama talaga. Pero ganyan naman ho ang Diyos eh. Pero yung mga pumatay na kahit pinayagan ng Diyos yan, may pananagutan din sa Diyos yan. Wala siyang pakialam sa mga gawa ng mga masasamang tao. Maglipo lang kayo, pakialam ng Diyos dyan. Pero may Diyos na totoo na pwede nating panalanginan, dalanginan, isumbong natin yung mga korupsyon sa ating bansa at ipanalangin yung korap ng mga presidente at yung mga senador, congressman, mayor, governor at iba pang masasamang tao. May kalalagyan sila, lalo na tunay na anak ng Diyos na nananalangin. So itong SONA nga po ay talaga pong karumaldumal ng mga SONA ng mga nakalipas sa mga panahon. Ano na naman kayang ipapangako? Syempre ang SONA po, isasabihin nila ito ginawa namin. Pal ng mukha, pangiti-ngiti pa selfie-selfie. Samantalang naghihirap ang Pilipinas, ang mga mahihirap. Pero sabi nga ho ng Gabriela kanina, napanood ko, then yung kanilang paglakad doon sa, ano bang tawag doon? Para silang mga naggegayla. Diba? Meron silang parang red carpet, no? Yung mga karumaldumal ng mga senador, sama-sama yung mga asawa nila at ang mga balitadong mga nagsitanggap ng mga pera at mga wala namang ginagawa dyan sa Senado. Hindi naman binubulgar yung mga korupsyon dyan, kundi kalaban nila sa politikang binibiran nila. Nakakabuisit silang lumakad dyan. Sayang ang sweldo ng bayan sa mga senador na yan o mga congressman na yan. Sayang. Karumaldumal. Talaga namang kadiri. Tayo may nakakadiring senador at congressman at mga lingkod bayan sa Asia. Sa buong mundo'y pinagtatawanan. Ay nako, sabi ko. Yung mahirap pa rin, sabi nga ni Elago ng Gabriela. Yung kawalan ng trabahong maganda. Pagtaas ng bilihin. Ipon ng ipon itong lintik ng gobyerno natin ng tax sa mga babayarin sa lupa, sa gobyerno, sa tax, sa negosyante. Dapat yung negosyante wag binibigyan ng mabagyat na tax para yung mga mahihirap na negosyante makaahon din. Kulang pa kinikita, nagbabayad, nagninegosyo lang daw sila para sa munisipyo, sa gobyerno, sa kapitolyo, sa gobyernong itong ninanakaw na lamang ng mga nag-i-insert, nangunguha ng pondo at dadalhin sa kaprobinsyahan, merong kaltas sila doon, sasabihin lamang sa DPWH. Ay yung lintik na korupsyon, hindi naman nababawasan. Palala ng palala. Nalilinis ba ang custom? Nalilinis ba ang korupsyon sa DepEd? Nalilinis ba sa iba't ibang mga tanggapan? Linisin ang AFP, PNP, linisin ang DNR, yung mga katamaran dyan, yung mga pinagkakaperahan dyan. Di ba? Ang dami hong pwede. BIR, di ba sinasabi yan ni Bongbong Di ba? Di ba yung sinabi niyo noong nakarang taon? Mahiya kayo. Bakit? Ilan ba kinasuhan niya sa mga kapartido niya? Ibig sabihin, hindi siya naniniwalang korap yung mga kadikit niyang congressman na alipores niya, na minamale-maletahan daw. Nakatulad daw niya. Ang korupsyon nandun. Mahirap pa rin po ang Pilipinas. Mahal ang kuryente, mahal ang bilihin, mahal ang bigas, lintik na bigas na iyan. Yung basurang sinabi ni Bongbong Marcos na, sorry hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro Marcos. Yung basurang ginawa niya na 20 pesos, itinatago nasa malayong barangay, di kaya ang daming requirement,
ilagay niyo yan. Kung hindi ng mga bopol to mga advisor at talagang walang utak din si Bongbong dapat yan nilalagay sa kapalengkehan, ibalik yung NFA, bibili ang mga tao doon. Yung gustong bumili ng mahal, di bumili sila ng mahal. Yung gustong bumili ng mura kaya nga bumibili yan ng mura, hindi para ipakain sa hayop, kundi i-check na lang nila kung pinapakain sa hayop yung NFA para makabili yung mga nagtitipid na mga middle class na hindi naman talaga sila middle class. Kung may bahay sila ay walang kita, walang trabaho. So consider dapat sila dun sa mabababang mahihirap na mga Pilipino na dapat sila open for that. Ay yung lintik na mga yan nandun sa mga kadiwa, sa mga kalayo-layuan. Paano maaabot yan ng nasa bayan? Bakit? Ang pinakamahirap lang ba yun nandun sa malayong barangay? Kabobohan, katangahan yan. Isang kawalan ng utak at nako, nagtatawa na ng ibang bansa yung style na bulok na ganyan na pamamahala. Okay? Pagdating sa ayuda, wala naman nagagawa si Bongbong Marcos para litigahin, para tingnan ng DILG niya ang bawat kaprobinsyan kung lahat nga ba ay talagang yun ang nabibigyan ng mga naghihirap. Isa pa, wala naman lumalapit sa gobyerno dahil pag lumapit ang mamamayang mahirap sa gobyerno para humingi ng scholarship na anak nila, siyempre alam nilang hindi na sila makakakuha, hindi na sila magtatangka. Dahil bulok nga ang mga kamunisipyuhan, bulok ang kapitolyohan, dahil alam nilang hindi sila mabibigyan ng scholarship ng anak nila dahil mahirap sila. Dahil hindi nga sila kapolitika. Dahil pinapatakbo ng mga gagong mga gobernador at congressman, at pinapatakbo ng mga gagong mga mayor yung kapirahan ng gobyerno o ayuda na para dapat sila talaga sa mahihirap. Ang dami nagrereklamo kahit itong uplift na ito, ang dami nagrereklamo kahit dito sa lalawigan ng Aurora, ang dami nagrereklamo Dahil may mga dapat makatanggap, hindi nakatanggap. Meron yung tumatanggap, hindi naman yun pa ang tumatanggap. Itong wala sablay yung ng PSA daw yung kanilang pamimili. Buti kung magaling sila talagang mag-alam ng tunay na mahirap. Ilan sa lista? Baka kapos na, di yun lang binigyan. Kademonyohan lang din naman pala kung ilan lang ang bibigyan ng gobyerno. Yun pala, siyempre ipaprioritize yan ng mga may connection sa pamahalaan na yun ang bibigyan. Yung mga kaaliporas, yung mga lintik ng mga politikong magnanakaw na yun na hindi pa mamatay. Yung mga sonang yan, patapon lang yung lahat ng mga sonang yan. Peace and order. Ano ba yung nangyayari sa peace and order natin? Magulo pa rin. Maski anong sabihin ni John B. Cremulya. Wala. Magulo pa rin. Maraming patayan. Maraming gulo sa eskwela. DepEd, yung bullying. Hindi nga matapos-tapos yung bullying na yan Dapat may magagaling. Ewan ko yung school division superintendent, dapat magagaling talaga yan. Dapat magagaling ang mga principal. Minsan alam na may mga bully sa mga room. Ewan ko bakit di ba na-i-report ng mga teacher yon para mapacify, para mapatawag ang magulang, para bago magkalalaan. Wala rin. Diba? Ang daming problema. Ang daming kagutuman. Daming holdapan. Daming nakawan pa rin. Ang daming naghihirap. Ang daming galang mga kabataan. Ang daming dysfunctional families. Anong ginagawa ng DSWD para sila ay ma-seminar? O ilalapit ba naman sa kanila ang tao? O gagamitin nila ang barangay? May explain. Ganyan. Kailangan magaling ang programa. Or kahit man lang yung mayor, magaling ang programa niya na abutin ang lahat. May problema sa pamilya, may problema sa financial, may problema na estudyante, may problema sa trabaho, may problema ng mga negosyante, problema ng corruption, baka siya corrupt din Ang daming ganyan ng mga mayor, mga lintik lamang sa kabobohan, katangahan. Ang dami nakikitang baha, nakikitang problema, nakikitang may mga problema sa bayan nila. Wala lang, patay mali lang. Basta sila more on project, kita, kickback doon sa kontraktor na kadikit nila o sila ay mapapasahan dahil galing sa national. May kickback dahil bibigay ng lintik na DPWH. Diba? Alam niyo sabi nga ng mga matitinong pambabatas na nandyan, sila ay corrupt din. Na-expect nga raw nila yung kahirapan, talagang tugunan ng presidente. Hanggang ngayon, hindi natutugunan ng presidente. Alam nila yan. Alam ng mga congressman na nandyan na nagsalita dyan sa SONA.
habang sila ay magsisimula pa lamang SONA ng alas 3. 'Di ba? Sila nagsasabi, mga senador, na sana ganito. Wala, alam nila rin na wala naman nangyayari sa ating bansa. Na pati yung dapat kasuhan ng mga korap, kaso dapat lahat hindi selective. Kaso selective nga eh. Diba? Ito namang ombudsman, tsaka pagkakasuhan nila itong sila yung sa Iloilo party list, tsaka sila magpapakitang habol, hindi raw nila hinahabol lamang para ihabol sa SONA. Ito yung mga ka-street nating buong Pilipinas. Anong ginagawa ng provincial DSWD o regional? Ang dami diyang mga gala, ang daming mga nawalay sa pamilya, mga baliw na nandiyan sa kapaligiran. Anong ginagawa nila? Wala. Dahil wala rin nga ginagawa yung mga kamayoran. Wala rin ginagawa yung mga governor na nagkalat dyan ng mga baliw, nagkalat dyan ng mga mahihirap nandiyan sa kapalengke. Wala namang ginagawa. Anong ginagawa ng national? Wala rin. Pa-post lang kayo sa national na pinuntahan yung mahirap, binigyan ng hanap buhay. Bantayan nyo hanggang makauwi ng probinsya, bigyan ng ayuda, alalayan ng tamang hanap buhay, ganun. Hindi ba sa bigyan nyo dan hanggang isinugal, hanggang wala na. Yung mga lintik na ayudang yan, pinangsusugal, kung saan nila dinadala yan, hindi naman talaga napupunta sa pangailangan. Dapat yung mga lintik na ayudang yan, ibinibigay yan, ibinabayad na ng gobyerno. Saang babayarin? Yung resibo ng babayarin sa gamot, yung resibo ng pangbayad ng isang pamilya talaga mahirap sila ipambayad ng kuryente, i-submit. Ganun. Pero tingnan nyo kung baka naman yung sabongero yan, baka sugalero yan, yan pa ang tinutulungan ninyo. Tulungan yung wag na maging sabongero, wag yung maging yung gumon sa sugal o anumang sugal, yung tao, tulungan nyo sila para hindi na magsugal. Hindi yung tuloy lang sa sugal, yung asawa ang tutulungan, ilalapit sa porpis para tuloy din ang bisyo. Ano ba naman kayo? Kaya marami tayong lingkod bayan ng mga bobo talaga. Marami tayong na hindi makita ninyo yung susi sa solusyon sa problema dyan sa mga baliw, sa mga walang trabaho. Hindi makita yung susi kung bakit ayaw na maghanap buhay ng ibang tao sa lintik na BIR kung makasingil grabe. Parang sila na lamang ang pakikitain. Pwede namang i-adjust yan eh. Ang daming kinikita ng gobyerno, sa totoo lang, mas maraming kinikita ng mga politiko magnanakaw dyan sa mga buwis na yan. Hindi naman tunay na napupunta ang lahat na nakukolektang buwis. Sa proyekto, hindi lahat yan. Dahil may cut lagi dyan yung mga magnanakaw ng mga politiko. Mula mayor o masamang barangay officials na kadikit nila, hanggang pataas, hanggang senador, congressman, governor. Hindi naman napupunta lahat ng mga tax talaga sa tulay. May cut lagi. Sa building, may cut lagi sila. Sa ayuda, may cut pa rin. Sa bigas, may cut pa rin. Sa halip na 5 kilo, 4 kilo. Sabi ko, karumal-dumal itong mga kampo ng demonyong ito, sa totoo lang. Sumpain na sana kayo. Marami ako nakitang nawala. Mag-antay-antay kayo. Mawawala kayo. Buburahin kayo ng Diyos. Salot kayo ng lipunan. Sabi ko nga hindi napupunta sa dapat kapuntahan. Mga mahihirap, tulungan, talaga mahihirap, naglalakad, kita mo alam baon. Chine-check ba yan ng DSWD? Huwag nyo nang asahan yung MSWD, hindi nila checkin yan. Ang checkin lang na yung kapartido ng mayor nila o nung provincial DSWD. Siyempre, checkin lang na yung approve ng kanilang lintik na governor. May tinanong ako eskwelahan kapag galing kay Gob yung pondo, si Gob ang magde-decide. Lintik na governor, sabi ko. Hindi ganon. Pag galing kay congressman, siya magde-decide. Lintik na congressman yan. Mamatay na yan sana. Dapat i-identify ninyo, i-present ninyo ito po. Yung demonyong ng mga congressman at mga governor at mayor, huwag naman tatanungin ba yan kung sino pa yan. Kailangan nila yan. Wala kasi tayong mga mayor at governor na gano'n at congressman sa Pilipinas. Wala tayong mga ganyan. Lahat pamparami ng boto nila. Ganyan ang meron tayo.
Itong SONA ng nito, ewan ko kung pagyayabang na naman ni PBBM. Kriminalidad, di maano. Bullying, hindi maayos. Kahirapan ng estudyante, hindi maayos. Kawalan ng trabaho, hindi maayos. Kawalan ng pagtaas ng bilhin, hindi maayos. Ano pang ipapaliwanag mo? Huwag ka na magpaliwanag. Sabi nga ng kanyang kalabang mortal na kapatid sa ina na si Aimee, di ba? Alam na ng tawang kalagayan, magsangangaw ka pa, magsasalita ka pa. Sasayang pa kayo, balalamon pa siguro kayo dyan. Kakain pa kayo ng kuryente dyan. Pwede mo naman dyan umupo ka na lang dyan katulad ng ginagawa ng tatay mo noon. Umupo ka lang dyan sa upuan mo. Di kayo sa kubeta ka na lang umupo at magsalita ka. O di kayo sabihin mo na lang kay Claire Castro, yung spokesperson mong adik na adik sa iyo. Yun ang pasalitain mo. At sabihin mo yun lang, hindi yung gagastos pa kayo dyan. Sayang lang pera ng gobyerno sa inyo. Sayang na sayang mga pasweldo. Walang nababago. Karumal-dumal pa rin ang kalagayan ng Pilipinas. Useless na SONA. Walang silbing mga politiko o mga mambabatas o mga presidente o mga lingkod bayan ng Pilipinas. Walang nagagawa sa pag-ibsan ng kahirapan, ng paghihirap ng Pilipino. Baon pa rin at ibinaon pa sa utang na napakalaki. Hindi umaangat ang buhay dahil ang umaangat ang buhay ang mga lintik ng mga politikong katulad ninyo. Talagang noon pa sindikato na ang gobyerno. Sindikato talaga, negosyo ng pamilya ang bawat pagiging mayor, pagiging governor, alipores nila at kamag-anak ang nakikinabang. Dinadalangin namin sa Diyos na talagang patamaan kayo ng parusa. Kung sino man ang mayari sa inyong hanay o sa pamilya ninyo. Magising lamang kayo sa inyong kasalanan at magbago kayo. Sa mga mamamayan, abangan ang susunod ng kabanata ng mga politikong mga sasalutin na naman. Sa SONA yan, maraming mga nagpapaepal, tatakbo na naman, nagpapalapad ng mukha at nagpapakita sila dyan, dumalo rin sila. Pal ng mukha, at saka ginawang sosyalan, pagandahan ng mga damit na naman. Hindi kayo nahiya, barong pa sinusuot ng mga hindi kagalang-galang ng mga mambabatas natin at mga kurakot na mga lingkod bayan. So far, grade natin sa Pangulo ay 0. As usual, traditional politician gaya ng iba. Trapo, hindi nagkaroon ng malaking pagbabago. Katiting lang, pero wala lang din. Halos walang epekto sa Pilipino. Walang nabago. Pakiusap, ibigay nyo na lamang kay Vico Soto, Sol Aragones o Leni Robredo kaysa maging kasumpa-sumpa pa uli ang Pilipinas. Ipasa na yung bitay para mawala na yung mga kurakot na mga mambabatas natin. Senador o congressman o mga presidente o mga cabinet members o mga government employees na mga korap. Mayor, governor at kusino pa, mga contractor at kusino pa. Sila yung salot ng lipunan talaga. Sa NSK News ng NSK TV channel, Narciso Co reporting.